Kaya't sa araw na ito, mga kapatid, mas piliin natin na magbigay ng kasiyahan, hindi manghingi ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay isang daan, isang uri ng pamumuhay, hindi destinasyon na ating pupuntahan, sapagkat ibinigay na sa iyo noon pa man ng Panginoong nagligtas sa sangkatauhan. May tatlong bagay po akong nais talakayin sa ating pong ebanghelyo. Una po, ating tingnan yung sinabi ni Jesus sa unang bahagi ng ebanghelyo. At ang sabi po niya, kung nauunawaan niyo ang lahat ng bagay na ito, mapalad kayo. Sa salitang Griego, ang salitang mapalad ay ginamit niya is makarios. Yung makarios is something that is all about total happiness. Total happiness. Yun yung tinutukoy niya doon. Hindi yung, kasi pag tinawag na mapalad, sa Tagalog kasi hindi siya maganda. No? Mapalad, ang lapad ng palad mo. Then, i-compare mo yan sa mga kapuspalad. So, yung mga kapuspalad, hindi na pwedeng maging masaya. Naintindihan nyo? So, kung babalikan natin yung original word na ginamit is makarios. Blessed, happy are those. Remember? Mapalad, masaya, pinagpala, when we are able to understand yung nais iparating sa atin ng Panginoon. Sabi nga po ng isang author, there is no way to happiness. And that's true. There is no way to happiness. Do not look for it. Why? Because happiness is a way of life. Happiness is the way. Hindi mo hahanapin. It's there. At ang happiness na yun, you cannot define your happiness when magiging masaya lang ako pag may anak na ako. Nagkaanak ka, lumaki, naging siraulo, naging loko-loko. Paano yung happiness mo? Mag-asawa lang ako, makapag-asawa lang ako, masaya na ako. Magkaka-cellphone lang ako ng magandang cellphone, masaya na ako. Makasama lang kita, masaya na ako. Nung magkasama kayo, may nabasa ka sa text niya, away na kayo. So, nasaan yung happiness mo? So, happiness is something that hindi mo hinahanap. It's a decision. It's something that's within. Hindi yun hinahanap. Nandoon. Tignan mo lang sa kaibuturan ng iyong puso, maiintindihan mo yung happiness. At yun yung nais iparating sa atin ng Panginoon. The happiness is already planted in each and everyone's heart. Nandun na yun. Gamitin, palaganapin, then treasure the moment. Treasure the moment. Kasi yung moment na kasama mo yung isang tao, hindi na babalik yun. Kahit na sabihin mo, litas, ay, tingnan mo yung unang araw ng kasal nyo. Tapos magse-celebrate kayo ng anniversary. You cannot repeat the same happiness. But you can continue to be happy. Because you chose to be happy. Pero kung nakakabit yung happiness mo dun sa idea na magiging happy lamang ako kung hindi ka magiging masaya. Maniwala ka sa akin. Kaya nga ang daming matatandang malulungkot, ang daming matatandang masungit. Nakabatay yung happiness nila sa mga salitang kung. Pag narating na nila yan, hindi pa rin sila masaya. Kaya nga't sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, kung gusto mo na maging mapalad, simple lang. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? I-situate natin muna yung gospel. Yung gospel natin for today is the gospel tungkol po dun sa Last Supper. Ano bang nangyari sa Last Supper? Bakit nasabi ng Panginoon, kung maiintindihan nyo lamang ito at gagawin nyo ito,
magiging mapalad kayo. Magiging masaya kayo. At totoo yun. Anong ginawa ni Jesus? Hinubad niya yung kanyang panlabas at nagbalabal sa ng tuwalya at nagsimulang maglingkod. Kung gusto mo ng kasiyahan, meron ka dapat hubarin sa pagkatao mo. Kung gusto mong maging masaya, ang una mong huhubarin sa pagkatao mo, yung kayabangan mo, yung kasakiman mo. Kasi hindi lahat, kung totoo yung sinasabi nila, na pag may pera ako, masaya ako. Bakit yung mga ibang mayayaman hindi masaya sa buhay ngayon? Di ba? Sabi nga nila, wag mo daw sayangin yung pera mo sa pag-stretch ng mukha mo para matanggal yung wrinkles mo. Gastusin mo yung pera mo, kumain ka at mag-travel ka. Yun, mas masaya pa kaysa pabatain mo yung sarili mo. Get the point? Sabi ng Panginoon, hubarin mo. Ano ba yung nagiging sanhi lagi ng asawa, sanhi ng away ninyo ng asawa mo? Ng biyanan mo, ng manugang mo, ng anak mo, ng kasama mo. Ano ba yung laging away ninyo? Hubarin mo yun. Tulad ng paghubad ni Jesus sa kanyang panlabas na anyo. Yung kanyang panlabas na pananamit, kaya nagawa niyang maglingkod. Di ba? Pag pulis ka, sa bahay, hindi ka pulis. Asawa ka. You get it? Sa labas, manager ka. Pagdating sa bahay, hindi ka manager. Asawa ka. Hinuhubad mo yun eh. Pero kung pati pagiging manager mo, ilalagay mo sa loob ng bahay, ay patay na. Mamumroblema tayo. Hindi ka na magiging masaya. Pangalawa na nais kong bigyang diin, mga kapatid. Nais iparating sa atin ng Panginoon, kung kilala mo yung mahal mo, ibig sabihin, maiintindihan mo. Saan ka ba nakikipag-usap? Di ba sa mahal mo? Nakipag-usap ka ba sa kaaway mo? Hindi. Pero ang problema, kung yung mahal mo, nakikita mo sa kanya yung kaaway mo, lagi kang may kaaway. The same. The same. Kung lagi mong makikita yung asawa mo sa bahagi nung nakaraan mo dahil nasaktan ka noon, tapos tong asawa mo, meron lang siyang gagawin, magagalit ka na. So hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon, ang paraan ng pagkilala ay nasa pagbibigay ng sarili. Hindi mo i-impose yung sarili mo sa Kanya. Ito yung dapat mong attitude. Ito yung dapat mong ikilos. Ito yung dapat mong gawin. Hindi pagmamahal doon ang tawag. Ang tawag doon, manipulation. But when you are able to give yourself to that person, you allow that person to form you to become the better you. Yung sabi ng Panginoon. At panghuli, na gusto kong bigyang diin, naalala nyo si Moises? Si Moises, nung siya po nandoon sa banal na bundok, sa Horeb, na kung saan nakita niyo the burning bush. At yung burning bush na yun, until na buhay pa. Alam niyo nangyari? Anong pakilala ng Diyos sa kanya? Sino po kayo? Ako'y si ako nga. At ano sinabi ni Jesus ngayon? Kung ito'y mangyayari na, mananalig kayo na ako'y si ako nga. Yung pagiging isa ng Ama at ng Anak ay nagkakaroon lamang ng kahulugan sa atin kung tayo mismo makikita sa atin ang Diyos. Mararanasan sa atin si Kristo. Sa asawa mo. Paano mo masasabing ikaw ay Kristiyano?
Sa mga mahal mo sa buhay. Paano mo may papakilala sa kanila na ikaw ay Kristiyano? Hinahamon tayo ng Panginoon ngayon. Sabi nga nila, huwag mo nang hintayin na mag-lose ka pa ng weight para maging masaya. Huwag mo nang hintayin na mag-gain ka pa ng weight para maging masaya. Huwag mo nang hintayin na marating mo yung 60 pag mag-retire ka na saka ka magiging masaya. No. If you want to realize the real meaning of life, give your very self. Ibigay mo yung sarili mo. Hindi naman yung all the way, kahit kayo ibigay mo, hindi naman yung ibigay mo sabihin. What I'm trying to say is, you are able to serve unconditionally. Hindi ka magsaserve kasi papalakpakan ka. Hindi ka magsaserve kasi pasasalamatan ka. Hindi ka magpo-post kung ano-ano doon para hintayin mong may mag-like sa'yo. Hintayin mo na may mag-congratulate sa'yo. Hintayin mo na may mag-post sa'yo. Yan yung binabasa ko kagabi sa bago ako matulog, binabasa ko yun kay Bo Sanchez. Ang ganda-ganda ng mga sinabi niya, realization niya kagabi daw, no? Kagabi, bago ako matulog, binasa ko yun eh. Wag mo nang hintayin, i-like ka ng mga tao. Huwag mo hintayin na i-like ka ng mga kasama mo, palakpakan ka at pasalamatan ka. Unang-una, huwag mong kalimutan, ni-like ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Kaya't sana, kung naghahanap pa tayo ng kahulugan ng buhay, wala doon. Nandito. Ibigay mo until it hurts. And you will understand that life is not about receiving. It's all about giving oneself. Diba? Diba kayo mga nanay, mga tatay? Yung magsakripisyo kayo ng something para sa inyong mga anak. Yung saya, hindi napapalitan yun. Makikita nyo yun, mag-i-enjoy ka, makita mo, lumuluha na lang yung mata mo kasi nakikita mo ang saya-saya ng anak mo. And that's happiness. Kaya yung mga nanay, yung mga magulang na naghihintay na bigyan sila ng mga anak nila kasi retired na sila, naku, hindi kayo magiging masaya. Hindi nyo bangko ang inyong mga anak. Kaya nga't ang sinasabi ko lagi, habang nagtatrabaho kayo, mag-save ka. Para pagtanda mo, hindi ka hihingi sa anak mo para di sasama ang loob mo pag di ka niya bigyan. Huwag mo nang hintayin. Di ba? Pag dalawa kayo mag-asawa, nagsimula kayo, dumating ang araw, nagkapamilya sila, dalawa na lang kayo ulit, kailan kayo magiging masaya? Every day, piliin mo maging masaya. Piliin mong manatili sa pag-ibig. Kaysa doon sa mga hinala, kaysa doon sa mga haka-haka, hindi ka magiging masaya niyan. Maniwala ka sa akin. Kung gusto mo maging masaya at magkaroon ka ng makahulugang buhay, simple lang. At tandaan mo to, happiness is a journey, not a destination. Kung happiness is a destination, saan tayo pupunta? Alam niyo yun? Hindi. Happiness is not a destination. It's a way of life. Happiness is a journey that we need to enjoy together. And we need to decide. We need to choose to be happy every day. Wala ako nun eh. Paano ko magiging masaya? Siya meron siyang lechon. Sa akin, tuyo lang. Paano naman yun? Nakakotse siya, nakabike ako. Ikaw nga, nakakotse ka nga, nangangarap din yung kasama mo. Sana makapag-bike din ako ulit para makapag-exercise man lamang. Di ba? So it's a matter of point of view. Kaya kung gusto mo maging masaya sa buhay mo, hindi sa dami ng kaibigan mo, hindi sa dami ng kwarta mo, hindi sa dami ng anong meron ka na pwede mong maging kundi isang desisyon. Kaya't sa buhay na meron tayo mga kapatid, mapagsumikapan mo nawang na makita mo yung mga taong kasama mo na binigay sa'yo ng Diyos ay maaaring maging pasimula ng iyong kasiyahan na makakasama mo sa buhay paglalakbay na yan. At kung iniwan ka
tuloy mo lang ang buhay. Sabagat ang buhay ay hindi patungkol sa inang iwan sa'yo, hindi patungkol sa nanakit sa'yo, is patungkol sa kasama mo araw-araw na pinipili mo maging masaya. Kaya't sa araw na ito, mga kapatid, mas piliin natin na magbigay ng kasiyahan, hindi manghingi ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay isang daan, isang uri ng pamumuhay, hindi destinasyon na ating pupuntahan, sapagkat ibinigay na sa iyo noon pa man ng Panginoong nagligtas sa sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.